Dali, apon pag-aistoryahan. Dali, apon pag-aistoryahan. AWR 360. Dali, apon pag-aistoryahan. Dali, apon pag-aistoryahan. AWR 360. Kamusta ka mo? Yari na makita karon sa isa na makatiriyon nga magatoon kita sa aton matahom nga ginasubaybayan nga pagtulunan. Sa sini nga kapunon mga kulturan, yari kita sa chapter 32 sa Patriarchs and Prophets. Isa ni nga pagtulunan nga magluto sa aton sang ibalo nanungod sang mga inagihan. Pagtuluan yung magdulong sa aton sa pagibalo nanungod sa dakong gugma sa Diyos sa iyang mga katawhan. Gani mga katawhan, mga kauturan, mga ka 360 sa sininga tayatin niyon, ginaagda ta kamo sa pag relax, kag magpahamtang sa inyo kagalingon, magpamati naman kita, magatuon kita sa importante nga mga butang para sa aton ikaalam, para sa pagpauswag sa aton ibalo na nungod sang dakong gugma sa Dios. Nagaluding ang aton nga nal. Mga kauturan, mga kabiyanan akon dira, welcome kamo sa sining aton nga programa. Welcome sa aton nga programa. May manami kitang panahon para sa aton mga kabiyanan dira nga yara karon nanging kaupod naton sa live telecast naton sa sining kapunon diri sa AWR 360 Bacolod. Ang inyo alagad, Brother Ray Herios, sa ining aton yung programa Dali, aton pag-aistoryahan. Siyempre, upod na kon diri si K360 Brian Lacson, nga amo ang mangin partner na kon sa sining nga hapon, hindi lang partner dira sa keyboard, hindi ko na kabalo magkunti-kunti sa ginakuti ha. So, mangin partner na akong kay wala man kundi sa pamangkuton, pamakutan ni Iban, kundi siya mo lang makasabat sa akong kay duwa mo lang kami di sa studio. No, mga Ka360, welcome sa sining aton nga programa. Welcome sa aton mga live televiewers sa aton nga inagit sa aton nga Facebook live. Welcome man sa aton mga kauturan dira nga yara na naka-tune in. Welcome. Magko pa lang Ka360 Brian pro ang aton nga na-share. Pito na kabilog ato ni share dayon, no? Dasig lang, dasig na sila. Thank you very much mga Ka360. Sa aton dira mga kabyanan, unahon kugid mga partner kay base mong sunggod dibla sa akon. Ang mga partner ko dira sa Balay Silangan Reformation Center sa Bacolod City. Welcome, no? Welcome. Thank you sa gugma sang Dios. Naka-open naman kita sang isa naman ka batch nagsugod kagapon. Isa naman ka batch nga mga mga aton nga mga reformist nga nag-upod sa aton nga programa. Isa naman kabulan ang aton nga pagahiwaton nga programa dira. So para sa tanan nga staff, no, sa tanan nga staff, siyempre halin sa pagdumala sa aton nga City Mayor. Without our City Mayor, hindi matigayon ang programa sa Balay Silangan. Ang aton nga Executive Assistant to the Mayor nga amo in charge sa aton nga City Anti-Drug Abuse Council, Sir Tabuara. Ang aton nga siyempre si Ma'am LJ, ang aton nga Perena, nga aton nga manager sa aton nga center, ang tanan nga staff, halin dira sa admin, pakadto sa aton nga utilities, pakadto sa aton nga cook, pakadto sa aton nga security, everything, pati ang aton nga mga nagaba, ang aton nga mga kliyente na mayong hapon mga kaabyanan. So gigrita na kamo ha, hindi nyo na ako pagsukto na. Tamyaw ta na kamo sa sining aton nga programa sa sining hapon. So ako pa mayoon, i-like, share ninyo ang programa naton. Para ma-bless man ang iban sa aton nga pagtuon sa sining hapon. Sa aton mga kulturan dira,
Sa aton mga kauturan dira, welcome kamo sa aton nga programa. Nga iban naa sa aton dira, yara pa naga panlakatan, nagasakay sa salakyan, iban nagapauli sila puloy-an, iban makadto sa market, kag may nagkalain-lain pa nga mga kalatuan. So, welcome kamo tanan sa sining aton nga programa. May isa na makita ka oras sa pagtuon karon. Gani agdata kamo just to relax. Concentrate on our program. Ang aton nga topic ko ginatigulan siya, the law and the covenants. Covenants again. Law and covenants. Nagligad to last two chapter gitun-an naton about last two chapter gitun-an naton about the Satan's enmity against the law. Subong ang aton nga pagtulunan is yari kita sa chapter 32, the law and the covenants. Amo ni atong pagtulunan. Gani mga ka-360 dagdata kamo sa pag pause for a while for our prayer. Labing belaan na lang doon naman yung Diyos. Kami nagadagop sa imo sa sining nga tinakna nga may dakong pagpasalamat sa dakong gugma nga hatag nimo sa amon. Salamat o Diyos nga ang imo pagidait among ginahingo aron imo patunga sa amon. Ikaw magkaluoy sa amon, maghatag sa pinasahi nga kaalam nga ining pagtulunan nga amo pagtunaan karon magdulong ini sa pagkilala namon sa imo, sa imong ngalan, pagkilala namon kung ano ikaw ka magaguma, ang pagkilala namon kung ano ang kahalitan sa malaot nga naga-exist sa sining nga kalibutan. O Diyos, nagahingyo kami nga bugusa kami sa isa ka tinutuyo nga maangko namon ang malapad, masanag nga kahalam kay initanan giningo namon mabaton. Pinaagi si bugtong anak si Jesus kami salamat. Ako naman. So mga ka-360 ang aton pagtuon karon. Nagasugid sa saton siling nanakon chapter 32, the law and the covenants. Nga nagpahayag sa aton si Adan kag si Eva sang pagtuga sa ila pang doon na ito mga kuturan may ara sila bugos nga kaalam na nungod sa kasuguan sang Diyos. Hindi natin makitan, bugos nga kaalam sa pagtuga para sa Diyos. Sa una nato nga ginikanan, may instruction ang Diyos ini. Kaya kay iban, basta gani wala na sulat, wala kay wala masulat mo. Okay? Ini sila were all acquainted, both of them were all acquainted sa mga ginhatag sang Dios nga saad sa ila. Kag naintindihan nila ang tanan nga mga dinalan nga nasulat sa ila nga tagipusoon. Dinala na, basi masiling mo precepts gisulat dito sa written word. Dito gid sa physical nga papel o kon bato o kon ano. Take note, sang gisulat ginatag ini sa ila sang Ginoo. Gisulat ini sa tapi-tapi sang ila tagipusoon ang tanan nga instruction sang Dios, ang tanan nga kasugoan sang Dios. Amo niya ka unique mo, unique. Hindi mo lang mag-ubra ka sa computer, mag-ubra ka sa robots, na-ubra mo ng computer, pero hindi ni siya mag-function ng computer kung hindi mo pag-downloadan sang tanan nga kinalanon nga mga datas para magamit nimo sa imo nga pagpalakat nimo sa programa sa sining nga computer. So kinahanglan nimo ang mga i-install dira sa sulod sa computer. Amo man ni ang tawo. Sang gintuga sa Dios ang tawo, automatic niya automatic installation ginatag sa Dios, ginhatag sang Dios ang tanan nga kaalam nga buot sang Dios para sa ila. Apang sang ining tawo sining nauna naton nga ginikanan si Adan kag si Eva nakasala. Ini nga kasuguan mga kauturan, mga kabyanan, mga ka-360. Wala ini siya nagbaylo. Kay iban sila nya wala na ginabulis na kay during the time nga nakasala si Adan kag si Eva wala na ginbali, wala na ining kasuguan o kung may instruction sa Dios ila. Apang tandaan naton ini nga kasuguan nga ginatag sa ila nga ilang ginlapas, wala ini siya nagbaylo. Apang pananglit,
ang ginimo sang Dios naghatag ang Dios sa ila sa isa ka pamaagi. Gitawag na siya nga remedial system. Ginpahamtang para ini sa ila nga pagbalik sa pamatasan nga matinumanon. Pagka matinumanon. So, kabalo kita mga kauturan, nga sang si Adan kag si Eva nakasala, ginpagwa sila sang Dios dito sa Harden sa Eden. Apang antes sila ginpagwa, makita nato, masapan naton nga ini sila nga duwa, sang nakabati sila nga nagapakara ang Dios sa ila, nanago sila. Kag ang ginimo sa Dios, nagsiling, Adan, Eva, diin kamo. Does it mean nga ang Dios wala nakabalo kung si Adan kag si Eva diin? Balo kita sa ato pagtuon, nga ang aton nga Dios, He is an all-knowing God. No? He knows everything. Kabalo siya, pang tanan nga butang, nga nagakalatabo sa sining nga kalibutan. Kabalo siya sa aton nga panguna-una, wala pa naton may mong isa ka butang nakabalo na nga ng Dios. So ang ginimo niya, sa gitumangkot siya, ang nauna naton nga ni kanan, diin kamo. Ang lalaki, si Adan, nagsiling, nyayari kami Ginoo, nagapanago. Sa nagambala ini lalaki, nagsiling, nagapanago, siya Diyos, ngaan nagkaon bala kamo? Ano na siya? Leading question. Ngaan nagkaon bala kamo sang gindumili nakon nga bunga sang kahoy nga hindi ninyo pagkakaunon? Anong sabat sang lalaki? Ano Ginoo kay ang babayi nga gintuga mo sa akon? Ginhatagan, ginpakaon niya ako. Sabat man sang ipamangkot ang babae, ipamangkot sa Ginoo, sining niya, ano Ginoo kay ang manog? Ginpakaon niya ako, o ginbutangan niya ako sa akon, kamot kag nagkaon ako. Diba, dinabla mga 360 kung ano ang ginimo. Nang independent ang tao, pero in spite sa ilang pagpakasala, ang Diyos nag-aman sa ila sa isa ka pamaagi, remedy, para nga matalupangdan sang tao nga ang katumbasan sa sala, ang katumbasan sa sala is kamatayon, nga kabalo sila nga nakalapas sila sa kasaguan, pero ini ang paglapas nila wala nagasiling nga gibayluhan unta sa naglapas dahil sa iba gibayluhan lang sa Dios ang kasaguan para nga hindi na magpadayon, pero hindi makuturan. Ang Dios nagpamtang sa isa ka remedial sacrifice or sacrificial offering nga nagatudlo ini sa kamatayon ni Kristo dito sa gipahamtang dito sa cross sa Kalbaryo. Kita nato makuturan, may mga pamaagi. Hindi siya outright gitagaan dahil sila solusyon, pero gintagaan sa pamaagi para sila magtalopangod. Para sila magpalopangod. Kay kabalo kita nga ang paglapas sa kasuguan, ang iyang resulta is kamatayon. Kag kung wala ang kamatayon sang isa ka manluluwas, waldi man naaton maangkod ang kabayaran sa ato masala. So kinahanglan gid ining mga sacrifices nga ginambal. Si Adan gintudloan upod sa iyang mga descendants sang kasuguan sa Dios. Siling gani naton sini si Iban, wala kasuguan. Paano abi ilang taon nato na? Paano si Satanas nakasala kung wala siya naglapas sa kasuguan? Dire? Paano? Kay naglapas sa kasuguan, meaning may kasuguan. Diri naman kita magadto sa kay Adan kag si Eva. Atag ang Dios nagatag sila sang dapat nila nga hindi pagahimuon. Hindi dapat nila pagahimuon. Kag ini gin-disobey nila. Kag nagdulong ini sila sa pagkamalinapason. Kag ini magdulong sila sa kamatayon. But not outright. Apang ining ilang paglapas, kapayag ang aton ni pagtuon, ang ilang paglapas nagdulong ini sa silot o kon makonsider naton ini amo ni ang cursed sa bugos nga duta. Bugos nga duta, hindi lang yan kay selected area lang, kundi bugos nga duta amo ang nag-angkon sa ginatawag nga cursed. Kag kung magsiling kita wala pa kasuguan sa unang paragon,
kalabanan gid na nagambal mabati ako na during sa mga debate, sa mga nagkalain-lain nga avenue nga ginalantaw nakon kag pinaagi sa pagtuo man sa iban nga nagasiling wala ang kasuguan ginatag lang nato para sa makatawan sa Israel. Take note, sang si Cain nagpatay sang iyang utod nga si Abel tungod sang kaibog. The word kaibog kay hisa, no? Kay ang offering nga gin-offer ni Abel ginbaton sa Dios. Gintun-an ta, di ba kung gaduduman ninyo dire? Nagtuon kita nga ang offering basta gani batunon sa Dios may kalayo nga nagalin sa langit nga naga-consume ini sa halad. Apang di naton masapwan nga ang halad yan ni Cain wala yagin baton sa Ginoo. Wala gin baton sa Ginoo. So ginimo ni Cain ginpatay ni ay utod nga si Abel. So gipamangkot sa Dios siling niya Cain diin bala ang imo utod. Nagsabat si Abel si Cain nya, am I my brother's keepers? Ako bala ang tigtap-tatap sa akon utod? Nagarason pa. Okay? So, unta nga kung si Cain, during that time, wala pa sa kasuguan, wala sa tani nakasala. Kaya ang sala, amo ang napakilala sa aton nga kita naglapas sa instruction sa Dios. Kung ang paglapas naton nagdulong sa aton nga ang sala amo nagatudlo sa aton nga nakahimo kita sa kalautan. Okay? So diri kita makakuturan. So nagatag ginpay balo sang Dios ini nga kasuguan. Naglabot ini sa malawig yung mga tinuig nya sa diin nakitaan sa Dios nga makita naton sa chapter 6 mga ka-360 sang Genesis. Nakita sa Dios nga isa na gilang katawo ang nakita niya nga kalamutan sa tubang sa Dios ginagsinis gani nga nagkasubo ang Dios kay gintugan niya ang tawo. Apang nakita niya isa ka tawo, nakita niya isa ka tawo nga amo si Noah, kag si Noah ginatagan niya sa instruksyon. Makita ta na makuturan sa balaan nga sulatan. Nga nagapayag nga ini si Noah nagmangin matinumanon sa instruction sa Dios. Take note si Noah gintudloan man nanungod sang kasuguan sang Dios. More specifically, ang kasuguan sa napulo kasugo. Kaya bang kasuguan mo? Kaya ang napulo kasugo amo ang sadsaran sang langit. Now, sang dito naragwa si Noah, ang iyang asawa, ang iya tatlo kabataan si Sim, si Ham, kag si Japet kag asawa sa iyang mga kabataan dito sa arka. Natapos ang anaw ato ang mga katawhan nga sagwa sang anaw pati ang mga sapatan nagkalamatay ato. Impabangkot ko kagabi ang akon mga estudyante. First night namon sa Balay Silangan. Isa ra ka bulan rekta-rektagit may Bible journey kitang hiniwat. Pamangkot ko sila. Pila ka adlaw sa inyo ibalo, pila ka adlaw ang anaw. Ginsabat ko sang may duwa ko nagsabat. Yes sir, ang anaw is 40 days and 40 nights. Abi mo kuturan, ikaw bi pamangkuton ko. Pila ka adlaw ang anaw sa kalibutan? Pila ka adlaw? Makuturan nagdugay makubala nga nangin Sabbath school teacher sa mga kabataan. Ay, kag may ara man kami sang Bible friends, Bible story sa balay. Pila gani ka 360 Brian? Makita na ginato, no? So, makita nato nga pinagi sa dragali mga ka 360 may mga butang kita nga wala na balaan. Gitudlo mo sa aton nga 40 days at 40 nights pa lang ang anaw, Brother Ray. Makuturan. Pero basahon naton ang libro sa Genesis chapter 6, 7, 8, part sa 9. Basahon naton kung pilagi ka adlaw ang anaw. Okay? Assignment. Assignment. Pila ka adlaw ang anaw. Okay? So mga ka-360 nagapayag sa aton nga sang matapos ang anaw kag ang arka nagkunsa
nag-landing dito o ko nagpundo dito sa mga bukid sa Ararat, no? Si Noah nagulat sang 40 ka mga adlaw kag ginabrihan niya bintana. O kuno ulan niya 40 days at 40 nights, 40 ka adlaw nagugpa dito. Pila na? 80 pa lang. Sakto na? 80 pa lang. Ibalik pagin naton. Siling bala ko sa and God remembered Noah in the 150 days. God remembered Noah and all of his creature inside the ark. 150. Kag ang tubig nag-subside after 150 days. Kag after 150 days, nagtungtong dito sa mga bukid sa Ararat. Pila na? 150 plus 150 is 300. Nagulat siya sa 40 days. Pila na? 340. Nagulat pag after 40 days, ginabrihan niyang isa ka gamay nga bintana sa arka. Ginabrihan niya, ginpagwaya ang... Anong ginpagwaya? Ang uwak. Pagpagwaya sang uwak, ang uwak wan ang balik. Ang ginimo ni Noah, nagulat siya sang 7 days. Ginpagwaya ang pating. Dalang pati, dove. Kagang dove, naglupad-lupad, sa kapuno nagbalik, kaya wala ulo na niya tiil. Ginagulat naman si Noah sa isa naman ka 7 adlaw. After that, after 7 adlaw, nagpagwa siya. Kag nakita niya, nagbalik ato sa lampati, may bit-bit na nga dahon, preska nga dahon sang olibo. Pagkatapos sina, nagulat naman sa sang another 7 days, kag amo na to ginabrihan ang arka. Pila. Ay, na? Pila. Siling sang blaka satan. In the 600 years of Noah, in the 2nd month, in the 7th day of the month, ang ginimo sa Diyos, ang Diyos nagpaulan. Nagpaulan. But before pa nagpaulan, si Noah kag ang iyang mga kag iya asawa, kag asawa sa iya 3 kabataan, nagsulod sa arka a week before that. Aton inyo bala makuturan, basahan nyo bala para daw mas malawig-lawig. So hindi 40 days and 40 nights ang anaw. Okay? Kag kung naguntat ang ulan sa sulod lang sang 40 ka adlaw, i-take note na nato, kung naguntat ang ulan sa sulod sa 40 days, ano matabo? Masubside na yung tubig. Diba? Pero after 150 years, si Noah kagaya pamilya yara sulod sa arka, nadumduman sang Diyos. So meaning, halin sang pagsugod sa ulan pakadto sa nadumduman sang Diyos, 150 days. Plus ang 7 days, nga before pa nag-anaw, ara sila nga daan sa sulod sa arka, plus 150 days, nagtungtong ang arka sa bukid sa mga Ararat, kag plus ang pila ka 40 days, umano na 147 347 na plus another pagid nga namudablaman ko turang yung pag-isip. So silingiri kag nagubas ang tubig sa pila ko no, in the 601 ni Noah, sa ika-2 ka bulan kag ika-27 ka adlaw sang bulan, ang duta nagmala. Sobra isa ka tuig, di ba? Sudra nato mga kuturan nakita. Pero nagsiling dire nga atong kabuhi sa mga katawan, yatong kabuhi sa tong mga naluwas dito sa arka, hindi tanan nangin matutom. May ara Japon nga may mga malauton. Gani, ang balang kasulatan ng Genesis chapter 26 verse 5. Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandments and my statutes and my laws. So, diri daan nagpambal sa aton, Genesis chapter 26, wala pa ni Exodus, wala pa to ginatag ang sugan dito sa
dito sa Mount Sinai, makita naton din ginagambal ang Dios kay si Abraham nagsunod sang akon, nagpamati sang akon mga tingog, nagbantay, nagupot sa akon nga mga instruction, sa akon nga mga kasuguan, ako mga palatukuran, kag akon nga kasuguan ang sa Dios. So mga kuturan kapahayag sa aton nga nagapadayon ini. Magabalik kita mga kuturan matapos ang aton nga pagpahayag. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga katrisisti sa atong pagtuon. Yari kita gihapon sa pagtuon naton sa chapter 32 sa Patriarchs and Prophets nga ginatuguluhan ni siya. Ano ganito title naton? Para madumduman ninyo, aton ni una-unahon aton ni naton niya The Law and the Covenant. Ang kasuguan kag ang covenant, ano sa gani? Ano ang butsilin sa covenant? Ang covenant nagapahayag siya sang kasugtanan. So, magsiling kasugtanan is different from the law. Tanda na to na? So, di na to makita mga ka-360 nga ang Diyos nagatag sang covenant sakay Abraham. Kahit tungod si Abraham, siling sang Genesis chapter 26 verse 5, excuse, Abraham obeyed my voice and keep my charge and my commandments, my statutes, and my laws. Because of that, nakita sang Diyos nga si Abraham nangin matarong sa iya tubang, busa, ginatagan niya sang covenant, pinaagi sa isa kay likuton nga amo ang ginatawag nga circumcision o kung pagtuli para sa mga lalaki. Nga mga nasakpan niya. Take note ang circumcision nga ginatag hindi isa panimalay sang Israel kay way pa ni Israel. Okay? Wala pa ni Israel ka ang panimalay ang kaliwatan sang Israel nagwa lang niya sa kaliwatan ni Jacob. Wala pa na di si Jacob. Wala pa di gani bata si Abraham. Okay? Kay si Abraham ang iyang anak amo si unagid amo si Ismael, nga amo na din ang mga abyan nato nga mga Muslim na galin. Kag masunod amo si Isaac. Kag si Isaac may mga kabataan nga 12 ka mga kabataan. Dra na galin mga mangita naton mga ka-360. Si Isaac, nagwa pa ada pa nagalin ang bata iya nga duwa nga si Jacob kag si nagani daw blanco si brother nga iya nga bata si Esau si Jacob kag si Esau naghalin kag sa kaliwatan ni Jacob may mga kabataan siya nga 12 ka mga kabataan da pa na nagalin. So ang tinaga nga Israel o kon kaliwatan sa Israel nagalin sa kay Jacob. Okay? So pero ang Dios nagatag ni sang ang hilikuton isa katulumanon nga amo ang circumcision nga maghatag ini sang palatandaan sa sadtong mga katawhan sang Dios, no? Nga nagpahayag ini nga naghatag sang separation between sa mga katawhan niya kag hindi katawhan. Kay kabalo kita ang balang kasulatan nagasugid sa aton nga atong mga iban nga mga tinugas sang Dios nangin malaot sa iya atubang. No? Apang kun unta ini ang mga katawhan sang Dios nagmangin matinumanon lang, wala sila nagpakigbahin sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga kaangay sa pagsubmit nila sa iyang kaugalingon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sang mga Egyptian kag sa iban pa, di naton makitaan nga ini mga dinalan nangin nagatag siya sa aton
hindi tani nagatag sang korupsyon, hindi talaga nagatag sang makonsider naton ining katuhayan sa mga katawhan sang Israel kag iban mga katawhan. Okay? So kay ang mga katawhan sang Dios naghakos sang ginatawag nga pagtuo nila sa mga Diyos-Diyos. So ang circumcision isa ka pamaagi sa pagibalo kung sino bala ang katawan sa Dios kag hindi mga katawan sa Dios. Okay? Kag diri man naton makita mga K360 nga nanungod sa sini mga dinalan aton talupang don nga ining mga katawan sang Dios sa ila memorya. Take note sa ila memorya. Handed down from Adam and Eve going to Noah, no? Tapos alin naman kay Noah naglabot sa kaliwatan ni Abraham, kag naglabot pa sa kaliwatan ni Isaac, nagabot sa kaliwatan ni Jacob. Makita naton ining mga precept o ining mga dinalan sang kasuguan gin pamulong ini sila, meaning it is handed down, ginpasa ini nga pinaagi sa ulo, sa pagmemorize, sa pagibalo nanungod sang mga instruction sang Dios. Kag ang mga katawan gani sang Dios kun aton lang tawon naghatag sila sang saad, no? Nagsaad si Abraham, naghatag sang saad sa Dios nga ini nga mga hilikoton niya ihatag pasagahay ani o kod i-relay ani, ipalabot yan sa bugos niya kaliwatan nga isundon nila ini mga practices. Kag dili naman naton makita mga K360 nga samtang nagwa da dito sila sa duta sang Ehipto, the time of ni Moses, ang mga katawan sa Dios ano sa gyapon nagmangin masinupakon tungod sang madugay nila nga slavery dito sa duta sang Ehipto. Ang iban sa ila naghandom sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sang mga taga-Ehipto, no? Gani ang ginimo sang Dios, naghimo siya sang mga imbes na dito sa ila tagipusoon, tapi-tapi sa ila tagipusoon tungod siyempre ang tao nagakalipat, ang tao may kalipatan. Amo na bala tuod ang tao may kalipatan. Gakalipat sa instruction sa Dios. Ano ginimo sang Dios? Ang Dios nagatag sa ila sang written law, written instruction dito sa bukid sa Sinai. Gisulat niya ini sa iya mga tudlo dito sa tapi-tapi sa mga bato. Kag ginatag ini sa iya nga mga gintutunan. Take note sini niya. Nyati inang kasuguan, Brother Ray, inang kasuguan. Si Moses nang sulat dito. Dito sa Mount Sinai si Moses. Kay ang una ginbuka na to ni Moses. Ay ikaduwa si Moses na nagobra. Abi mga kuturan. Ikaw, abi si Moses. Sampol to lang ha. Ikaw si Moses. Tistingida bagid sa bato. Ang imo nga tudlo. Nantaon ta kung ano kadalom ang masulat di mo sa tapi-tapi sa bato. Tinagisligyak-ling gid ang kasuguan, ang napulo kasugo. Ginsulat na ni Moses. Mga kuturan. Ang Diyos nagatag instruction sa kay Moses kay ginbuka ni Moses to ang naunang kasuguan sa pag-ubra liwan sa isa ka bato, mininigubra siya ang batong inubraya. Kagidalay dito sa bukid sa Sinai, kag ang Dios ang nagsulat sa gihapon sining mga dinalan nga makita tala mga dinalan sa Exodus chapter 20. Ang napulo ka mga kasuguan sa Dios or the precepts of the Decalogue. Deca means 10. No? Mga kasuguan sa Dios. Hindi ni gisulat ni Moses, kundi ang Diyos ini nagsulat para sa iya mga katawan. Ang mga katawhan nagpahayag sa ila kagalingon nga atong tulupang doon makita naton mga katawan kung wala bala sa may makitaan, wala sang may ginasunod, wala sa nag-instruksyon, nagakalipat. So ang nagatag sa Diyos sa ila sang written decalogue, written decalogue para nga pagasundon nila ini nga agud to ang ila nga hindi sila malipat sa mga instruksyon yung ginatag sa ila sang Ginoo. Kahit kung isa ini aton nga tagipusoon, ang aton tagipusoon ano siya? Malimbungon, nagakalipat
may batasan kita kung isang si Mr. ay gali, may batasan kita kung isang ay ambot nga ahaw, may ara na ahaw, no? So mga kuturan, ang Diyos nagpahamtang sini nga mga tinaga, ginsulat niya mismo sa iyat tudlo dito sa tapi-tapi sa mato para nga matalupangdan ini sa mga katawhan, makikita nila ini sa mga katawan, o kung hindi na nila makita gisulod ini sa kaban sa katipan, apang kabalo sila nga may ara nga napulo ka mga suguan nga na-engrave sa bato nga isulat dito sa sa kaban sa katipan, na kung unta ini ang mga tao, ini mga katawhan naghupot lang sa kasuguan sang Dios, no? Naghupot lang pagkatapos sang pagkahulog ni Adan, ginpreserbar ni Noah, kag ginobserbahan o kon ginsunod ni Abraham. Kung inilang unta ang mga tao naging matutom, hindi na kinahanglan ang ordinansa sang circumcision. Hindi na tani unta ang kinahanglan ang ordinansa sa circumcision. Apang ginimo ini ginatag ini sa descendant ni Abraham, parang ang covenant o kon ang saad, ang pagkatipan nga amo ang pinaagin simboluhan ini sang circumcision will become a sign between God and His people. No? Apang pinaagi sa sini, makita naman Japon naton nga ining mga katawan they were seduced into idolatry. No? Idolatry. Kung unta ini sila nangin mabakod, wala na ni sila kaangkon sa ginatawag nga suffering dito sa duta sang Egypto. Wala sila nagsuffer dito sa sulod sang 400 years. Take note, 30 years nang hamungaya ila pangabuhi, isang buhi pa si Joseph. But after that, they were inside sang ginatawag nga Egypt for 430 years. Sinangyagin, ulipon sila sa sulod sang 400 ka mga tuig. Unta, ini ang mga, kung nangin matinumano na itong naunang nga ginikanan, unta, ini ang mga sacrificial system, nga ginimo ni Adan, paghalad niya sa mga sapat, nga walay dagta, walay kasawayan, tani unta, ini siya makonsider na kon ani ang superstition bala, ini ang mga pagpati-pati, ato ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, ato ang pagkamabangis, ato ang mga hungod nga pamaagi nga sa diin nakurap ang ilang nga panguna-una, ang ilang nga tagipasuon, ang ilang kabuhi, ini unta tanan iya ini napahayag para sa Diyos. Apang tungod sa sining pagsulod sa mga superstitious, idolatry, cruelty, and licentiousness, corrupted, ano yung natabo? Kinanglan gid ang serbisyo, ang pag-alagad sa Ginoo. Na pinaagi sa malawig nga pakig-upod sini mga katawan, nangin idolater sila, nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos, nagsimba sila sa mga hinimo sang kamot. Ini mga katawan, nagdulong sila, nahamulag sila sa gugma sang Diyos. Nahamulag sila sa pagpakamayo sang Diyos. Gintugutan sila nga sa kupon sining kaaway. Apang gapayag sa ton, after the completion sang tabernacle, siya nag-communicate sa kay Moses, pinaagi sa mga panganod sang himaya, sa babaw sang Mersisit, ato blang kaban sang katipan, nga may ginsulod dito ang napulo kasugo, sa gua sa katipan, ginpahangtang man ato mga kasuguan nga gin sulat ni Moses sa iyang kamot, kag ini nagdulong sa ila, dulong sa ila nga ini mga sinulatan nga ilang nakitaan amo ato ang
kasuguan. Kani ang kasuguan. Ito nakita nila na sagwa. Amo atong kasuguan na nungod sang ceremonial law nga si Moses mismo nagsulat sa iya nga kamot apang ang napulo kasugo din garito nga ginambal ni sang Dios dito sa bukid sa Sinai. Gisulat sa iyang kamot, iyang tudlo pinaagi sa tapi-tapi sa bato, ini siya sagrado nga ginpreserba sa sulod sang arka sang katipan. Okay? Kag nagapayag pagit sa aton ang aton nga pagtuon, unta ko nining mga katauhan, if they were not blinded, mula sila unta na nabulagan, sang duwa ka klase sa sistema sang pagkilala o kon pagalagad o kon pag simba o kon sa pag-offer sa ilahalad. No? Kay atoya ang iban naga-offer sang matuod nga paghalad sa matuod nga Dios. May ara naman niya naga-offer sang ilang mga halad sa hindi matuod nga Dios. So makita naton diri ato ang moral law gitudlo gipahayag ginila ginabolis kag ginbuslan nila sa mga kasuguan nga mga pinalaton-laton o kon ginhimo lang sang tawo. Dili naton makita ang distinction between the two system is abroad and clear. Makita naton ang duha ka sistema, ang bulaton para sa bulaton nga gintando sang Dios kag ang bulaton nga gintando sang kaaway. Dili nato makita naman ang rituals, rituals kag mga ordinances nga gin-perform dito sa Hebrew. Nga ini mga rituals kag mga services nga nakakit naglabot sa tinion nga ato ang type, meaning ang type amo ang bug-os nga plano ang amo gid ang original nagkit-anay atong antitype o kon ato ang hilikoton nga ginkapid lang dito halin sa nakita ni Moses dito sa langit, no? Ang type ug antitype nagkit-anay ini. Kaano ni siya? Pinaanag din sila kita dito sa kamatayon ng Ginsus sa cross sa Kalbaryo nga subong isa ka hanuot nga halad nga amo ang nagkuha sang tanan nga sala sang bug-os nga kalibutan. Then di naton makita mga ka 360 nga pinaagi sa sacrificial offering ang tanan nga pagaladlalad natapos, no? Kay si Kristo kay ang kasuguan nga nagasiling si Kristo amo nagkuha sang tanan naton nga sala pinaagi sa paglansang didto sa cross sa Kalbaryo. Siling sang Colossians chapter 2 verse 14. Concerning naman sa sining kasuguan sa napulo kasugo, ang mga salmista nagapahayag sa aton nga nagasiling sa Psalms 119 verse 89 nagasiling, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Kag nagasugpon, nga ang balik Kristo nagasiling sa Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Think not that I am come to destroy the law, to destroy the law. Hindi ka mabuna-una nga nagkadto sa diri para sa pag-destroy sa kasiguan. Dili nga ganin nagsugpod siya. Verily I say unto you, making the ascension as emphatic as possible. Sugpo niya, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Dili nga sa kaya sila balakang sa tanang ina, dili ka maguna-una nga ako nagkari sa pagbungkag sang kasuguan kag manalagna, kundi ako nagkari tungod sa kundi sa pag tuman magtaliwan man ang langit kag ang duta, langit kag ang duta, ang isa ka kudlit o kon isa ka tuldok sang kasuguan dili mawala. Dili mawala sa kasuguan, tubtob nga ang tanan magkalatuman. Ano ko no?
Tubto mo tanang, siling siban, di natuman na kay ang tagna na nungod sa anak sang Dios nga malansang dito sa cross magluwas sa mga katawan, pinagi sa ilang mga sala. Nakitaan ini. Makitaan ini mga Cat 360. Di nila, di wala na eh. Paano pag wala? Nadula na ang langit kag duta. How? Sabi ko nato na sabton, nadula na ang langit kag duta. How? Di ng langit kag duta. Ang mga tagna sa Brang Kasulatan na tuman na tananaw, nanungod sa pag-uyog sa sining duta, nga do kaangay sa sanghubog, nga nagaduling-duling sa adlaw kagabi, nahimo na ni. Ang pagkaladula sa mga bukid, kag pagadula sa mga baybayon, nagkaladihimo na ni. Or either, sining sa Brang Kasulatan, kay sa katapusan nga adlaw, ikunsad sang Dios ang iya nga bag-ong Jerusalem sa sining duta sining sang libro sang Revelation. Natuman na ni mga kauturan. Wala pa man gani, di ba? Kag madamo pa nga butang nga wala pa matuman. So nagapahayag sa aton mga kauturan, pinaagi sa aton nga pagtuon nga nagapahayag gali nga ano gani? Ang kasuguan sang Dios. Ang kasuguan sang Dios is himpit perfect ini, no? Perfect ini kasuguan sa Dios gani mga kauturan aton talupang don kay himpit ini kasuguan sa Dios gani dapat aton ini talupang don nga dapat aton ini pamalangdungan nga ini gali nga kasuguan wala ini siya na nadula kundi ini siya magapadayon, ini siya magapadayon tubtob sa tiniod nga ang tanan magkalatuman till heaven and earth pass. Why pa ba? Aran langit, ara man, ang duta, ariman. Pero nga, agin dula na ni sa iban ang kasuguan nga nambal sa Diyos. Kaya wala na. Kinatuman na. Okay mga Kat360, salamat sa pagpagigupod sa aton nga pagtuon. Karon, kabalo kita, ini nga ato pagtulon na medyo malawig gid man ini siya. Kag supunan ta ni sa dason, sa aton nga pagtuon sa Huwebes. Magtuon naman kita from 5 to 6 in the afternoon. Thursday, mag-abot ang tiniyon nga adlaw-adlaw tadi, adlaw-adlaw kita mga kultura magpamalandong, adlaw-adlaw kita magtuon sang pulong sa Dios. Para sa aton mga kulturan nga nag-share sa sining aton programa, nga nag-like, nga padala sa ilang mga pinasahi nga mga design. Kita ko gina may doon may pasaka nga heart. Salamat nga ang gugma sang Dios magapadayon ini sa inyo. Sa sadto mga kultura naton nga wala pay gayon sa pag tuon sa inyo pag-abri sini pakamayon ang Dios sa dakong gugma ang ginatagya sa imo. So magaampo kita mga kultura sa pagtakop, kami dangop sa imo sa sining tinakna balaan kagalandon namon ni Dios. Nagauli sa amon pagpasalamat na unta ini mga pagtulunan namon sa sining tinakna magdulong sa amon sa pagpakilala nga ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan halangdon kag sarang kag takos magabaylo sa sining pangunahuna sining amon tagipusoon nga napunaan sa nalaot kibuot nimo nga ang tagsa-tagsa sa amon magaangkod sang kabuhi nga walay katapusan hindi nimo plano nga dulong ining kabuhi sa kalalatan kundi plano nimo nga maangkon namo ining kabuhi gani o Dios gahinga kami nga ikaw magbidisyon sa tagsa-tagsa sa amon bidisyon ni ini ang imong katawan binaampo namon ang tanan kay sa anak sa Jesus kami salamat. Amen.